Maayos na nakaboto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 2023 barangay election sa Batac City, Ilocos Norte. 7:04 ng umaga ng Lunes nang bumoto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang home province sa Ilocos Norte. Ginawa ni PBBM ang pagboto sa Precinct 0036A, Cluster Number 0036A sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batac City. Sa kaparehong eskwelahan din kung saan bumoto si PBBM noong 2022 national elections. Pagkatapos bumoto ay nagpaunlak naman ng panayam ang Pangulo. Sa media interview ibinahagi ni PBBM na mayroon pa siyang natanggap na report kahit sa Ilocos na may ilang kandidato ang namimili ng boto. Well, unfortunately, meron pa rin talagang sumusubok at nag-umiikot lalo na paggabi. Last night, there were some reports, even here in Ilocos Norte, na may mga umiikot na namimili ng boto para dito sa barangay election. Kaya naman muling pinaalalahanan ni Pangulong Marcos ang publiko na huwag ibenta ang kanilang boto. Pinayuhan din ng punong ehekutibo ang publiko na pangalagaan ang kanilang karapatang pumili ng mga karapat-dapat na kandidato. Ang aking payo lang sa ating mga kababayan ay huwag nyo naman itatapon ang inyong karapatan na makapili ng mga inyong mga barangay official. Dahil alam nyo naman po na ang mga barangay official, ang mga kaharap ninyo araw-araw, ito ang mga tinatakbuhan ninyo para makatulong sa inyong mga problema. Kaya kung idadaan lang sa bayaran, ay hindi kayo mawawala yung boses ninyo. Iginit naman ng Pangulong Marcos na ginagawa ng gobyerno ang parte nito upang matugunan ang issue ng vote buying. Anya, patuloy na ipatutupad ng pamahalaan ang mga batas laban sa usapin ng pamimili ng boto. Particular anya na kumikilos dito ang COMELEC at kapulisan kung saan ginagawa ng mga ito ang lahat para itigil ang ganitong iligal na kalakaran sa panahon ng eleksyon. So we will do our part as the government. We will do our part to continue to enforce all of the laws that do not allow the use of vote buying as a part of the campaign. Binigyang diin din ng Pangulo ang kahalagahan ng barangay at sangguniang kabataan elections sa upcoming midterm elections. I cannot overstate the importance of the results of the barangay elections. It's very simple. I mean, the political dynamic is very simple. If, halimbawa, if you're running for mayor, and the majority of the barangay officials are on your side, are helping you, ay talagang malaking bagay yun. It will make it much easier to be elected is at the local level. But this applies all the way up to the national level, up to hanggang sa mga for the midterm elections. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na dahil personal ang barangay elections ay dapat iwasan ang mga sigalot. And that's why ang sa aming assessment, kuminsan nagiging napakainit ang barangay election dahil talagang crucial yan at it is held at a very intimate personal level. And that's why sometimes nagkakainitan ng husto, kaya yun ang ating gustong iwasan. Samantala, nakaboto na rin para sa BSKE si Ilocos Norte 1st District Congressman Alexander Sandro Marcos sa isang polling precinct sa Calayab Elementary School sa Luwag, Ilocos Norte nitong umaga rin ng Lunes. Mahigit 1.4 milyong kandidato ang nag-aagawan ng pwesto sa 42,027 na mga barangay. Ang barangay ang pinakamaliit na unit sa sistemang pampolitika ng bansa. Mababatid na idineklara ng Malacanang na special non-working holiday ang October 30 dahil sa barangay at SK elections. Para sa Diyos at Pilipinas, kung Mahal Angel Pastor, SMNI News.